Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nakarma na. Yes, goodbye na Auntie Claire. Nako, lumabas na ang sikreto ni Abante at Chua. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Aba mga kababayan, marami po kasi nagtatanong sa social media kasi may nag-post po na dinala di umano si Ombudsman Boyeng Rimulya sa ospital, isinugod mga kababayan. Kaya marami po ang nagtatanong kung totoo po ba ito. Ayan. Sumagot na po ang Office of the Ombudsman mga kababayan at sabi po nila, ang ombudsman ay malaya na sa kanser at malaya na sa loob ng 1.5 taon. Ayan mga kababayan. So, cancer-free na itong si Ombudsman Boyeng Rimulya. Pero, teka nga, basahin nga muna natin mga kababayan yung ilan po sa naging komento ng ating mga kababayan. Okay, sige, anemic na lang ba kung gano'n? Pwede na rin, aba. Anemic daw mga kababayan. Ito pa. Now showing next attraction or coming soon, wait and see. Baka susunod na kay Akop mga kababayan. Yeah? Sabi po kasi ni President Bongbong Marcos Jr., huwag kayong masyadong kumain ng mga taba, no? Kasi uso ngayon ng heart attack. Di ba, na bago magpasko? Yun po yung panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. Baka hindi ito nakinig kasi bending dalo palagi ito eh. Isa na lang. Sabi po dito ni Jairo Molens, di ka sure, wala ng preskon eh. Kara David, it's time. Oo nga. Walang preskon siya, no? Si yung spokesperson niya na lang, yung yung assistant niya rin sa DOJ, di ba? Yun na lang din po ang nagpapapreskon ngayon sa ombudsman, mga kababayan. Aba, delikado si Boyeng Rimulya. Baka sumunod na ito, baka mauna pa ito sa mga inaakusahan dyan po sa flood control scam. Sa bagay, isa lang naman ang mga kulo nito mga kababayan, di ba? Pare-parehas lang po sila. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto. Eto naman po ang balita mga kababayan kay Chua at Abante. Eto po mga kababayan. Manila City 3rd District Representative Joel Chua may 3.8 billion sa 2025 DPWH budget. Kung maaalala po natin mga kababayan, si Chua po yung nakaaway po ni Yorme Isko Moreno dahil nga po sa nagpatayo ng correct me if I'm wrong nagpatayo po ng barangay hall sa gilid po ng Iskinita na millions po ang halaga. Ngunit parang isang di pa lang. Baka dyan po kinuha yung ginastos doon, 3.8 billion mga kababayan. Ito naman pong si Abante mga kababayan, Manila City 6th District. Representative Abante Jr. May parehas sila mga kababayan 3.8 billion sa 2025 DPWH budget. Saan mo naman yan ginamit? Abante. Saan mo namang ginamit yung 3.8 billion na yan? Di ba? Anyway,
Ganun po talaga mga kababayan kapag malakas ka. Tagatahol to ng tagatahol po ito ni Tambay. Posibleng dito makakuha ng mga ganyang insertions, di ba? Siyempre, malaki po ang insertions dyan. Okay, sabi po natin mga kababayan, kung may natitirang project at hindi substandard at kickback porsyento, then okay na po sila. Aray ko po. Ang galing mo, Abante, Jewel Chua, ang kapal nyo. Oo nga. Kaya naman pala, may pambayad sa Comelec. Ay, correct, no? Kasi hindi naman to nanalo si Abante mga kababayan, pinadisqualify lang nila yung kalaban ni Abante. Napakalaki po ng ng agwat ng boto, pero ang pinaupo po si Abante. Kung sino pa yung natalo, siya pa po ang pinaupo. Nakakahiya, ano? Ito nga yung tinatanong ko kanina. Sabi po dito ni Maximo Adrino, saan ilalagay yung 3.8 billion sa bulsa pag flood control? Hindi sana ganito sobrang binaha ang Manila. Kay Sara, ngawa ng ngawa, ilang milyon lang. Sa kanila, bilyones po. Tama. Palakpakan po natin to. Kaya naman pala walang tigil, no? Kaya naman pala walang tigil sa kakakuda ang mga ito patungkol po kay Vice President Sara Duterte dahil bilyones din po pala ang kanilang flood control. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? At eto, pasadahan po natin ang video ito kung saan, talagang tiba-tiba pala ang mga congressman mga kabayan. Eto, nadulas po ang isang congressman sa isang interview. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Ganito ang nangyari. They came to a point where, ganito, congressman ka, the Public Works DE will go to you, ito ang mga projects gagawin sa distrito nyo, Kong. Why? Kasi we're supposed to verify and to watch, to oversee. Diba? Over time, nakikita nila na hindi nila napapasaya lahat ng barangay captains, kuminsan hindi silang nakita, hindi nakalimutan nila, diba? They are not always in your district. So there are projects there are concerns and needs na sometimes congressman lang ang nakakaalam. So what they did was they put a certain amount for us to make recommendations. So ano yung allocable sinasabi? Paano kami magkakaroon ng allocable? Bibigay ng number yung Public Works District Engineer. No? Sabi nila, Kung maglalagay ako ng siguro about 100 million of the whatever billion. Tapos maglista ka ng mga projects kung anong hindi pa namin nasasama na sa tingin ninyo kailangan. So maglilista kami ngayon ng projects. Kung halimbawa, 100. So yun mga kabayan, huling-huli. Maglilista po sila ng mga project. Aray ko po. Kaya naman pala maraming ghost project, substandard project kasi lista lang ng lista si Kong. Mga kabayan, ibig sabihin pala dito mga kabayan, involve ang mga members of Congress sa lahat po ng proseso ng budget process mga kabayan. Diba? Lahat po sila. Kasi maglilista sila ng kanilang mga gustong proyekto. Maglilista po sila at sila nang bahala. Diba? Ang kakapal naman ninyo. Tiba-tiba pala kayo mga kabayan. Diba? Tiba-tiba ang mga congressman pagdating po dito mga kabayan sa mga budget na ito sapagkat sila po pala ang kusang naglilista ng kanilang mga gustong project mga kabayan. Alright? So yan mga kababayan, ito pakinggan po natin ang video ito. Ang sabi po dito, ito po ang caption mula po sa Balitang Pinoy TV. Ayan alam matindi to. May madidisbar, kakahiya. Just now breaking news, lagot si Ante. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Na back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire.
Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi hindi ko po alam na pwede palang raw na madisbar ang isang USEC sa imagine that one sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang, tapos hindi po maganda lahat tayong tigil sa pagbantay sa mga issues na mga nangyayari sa social media at sa mainstream media. Tayo po'y nagbabalita, tayo ay na mga magagalit. Ang ending, tingnan nyo ang ending. Tingnan nyo yung picture. Na-back to you siya kaagad, no? Nakarma si Auntie Claire. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi hindi ko po alam, na pwede palang, kasi hindi naman tayo eksperto sa mga batas-batas na yan, di ba? Pero meron pong mga eksperto na nagsasabi na pwede raw na madisbar ang isang USEC sa, imagine that one sa Malacanang pa siya, di ba? Spokesperson pa siya sa Malacanang, tapos hindi po maganda nasasabihin mo na parang si Chucky raw kapag magagalit si VP Sara, parang unprofessional, tapos attorney ka. Isa nga sa mga ipinagtataka ko, bakit ka naging attorney? Totoo, nagtataka ko dyan. Sabi ko sa sarili ko, talaga bang attorney itong si Auntie Claire? Mamaya pag-usapan natin yan, okay? At heto guys, nag-trending. Ang tanong nga mga kababayan, kung may naipanalo na ba itong kaso si Auntie Claire, mga kababayan, baka lahat ng kaso nito talo, no? Ano naman ito sa social media, ito na pangyayari kanina. Alam naman natin na pinulgar ni Congressman Leviste yung listahan, dokumento na nakuha niya kay Yusek Cabral. Alam mo naman, napahiya na sila, di ba? Kasi po, ang dami pong humahanga ngayon kay Congressman Leviste. Humahanga in the sense na hindi po siya takot. Hindi po siya kagaya ng ibang mga congressman na padaloy-daloy lang sa hangin at kung ano yung gagawin ng mga kasamahan niya dyan ay susunod din sila. Pero itong si Congressman Leviste, iba siya, no? Kasi fina-fight talaga niya ang korupsyon. Ito yung tunay na congressman na hindi siya takot. Kung dapat nating malaman ng sambayan ng Pilipino ang mga taong nangungurakot o nagnakaw ng pera, talagang isisiwalat niya, talagang ipopost niya. At hindi mo namang masabing fake news kasi may source naman siya. Itong yung yumaong si Yusek Cabral. Galing ito kay Yusek Cabral. Kulang na lang i-authenticate ni Vince Dizon. Itakot rin itong si Vince Dizon Kagaya rin itong si Vince Dizon sa mga kongresista, natatakot rin. Ngayon, dahil binulgar nitong si Congressman Leviste, meron silang gimmick ngayon. Meron silang pautot. Sa mga staff members o mga personnel ng DPWH dyan, sa mga personnel ni Yusek Cabral, nagpalabas sila ng gimmick, okay? Na ito raw si Congressman Leviste ay para raw finorce, okay? Finorce nila na kinuha itong mga dokumento na ito at na nasugatan raw itong si Yusek Cabral. May photos akong ipapakita sa inyo, okay? Si Leviste raw ay parang fino-force na nakuha yung mga dokumentong ito. At merong pictures na ipinakita itong mga taga-personnel nitong o mga staff members nitong si Yusek Cabral. Ayan, kung makikita mo, yan po yung, I think yung nakatayo dyan ay si, sino tawag dyan? Si Congressman Leviste. At yung cubicle na yan, yung maliit, yun raw ang opisina ni Yusek Cabral. Pumasok raw dyan si Congressman Leviste at nagpupumilit raw si Leviste na makuha ang dokumento kaya nasugatan itong si Yusek Cabral. Yan ang bagong developments na inirelease ng mga staff members nitong mga personnel ni Yusek Cabral. So syempre, dito sa mga ipinalabas nila, magmumukha na namang masama itong si Congressman Leviste, di ba? Yan ang pag-gimmick nila na pagmumukhaing masama itong si Congressman Leviste. Wala naman sa mukha ni Congressman Leviste. Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Importante yan kasi po na ito talaga yung mapapansin mo na sobrang takot na sila dahil meron talagang taong nagbubulgar, no? Actually, sa totoo lang, kudos. And kung nagpapasalamat tayo dito, tama talaga yung sinabi nila na itong si Congressman Leviste ay isang pamasko ng taong bayan. Palakpakan. Di ba? Kasi hindi ko takot siya. Okay? At mamaya, pag-usapan rin natin yung insidente mismo. Itong nasa gilid, nasa ilalim. Kung ano yung sinabi ng personnel ni Cabral na they claim na
nagpupumilit raw itong si Leviste. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? So guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, okay? Ito po, yan. Oh. Bagay sa kanya. Hindi. Actually hindi po tayo ang nag-edit nito. Hindi ko lang alam kung saan ito nakuha ng Daily Tribune. Bakit ito yung ipinakita nila? Ayan, oh. Talaga. In fairness, Auntie Claire, bagay sa'yo. Oh, ayan, oh. Chucky na Chucky talaga. Ayan, yan ang napapala mo, Auntie Claire. Dahil inunahan mo si BP Sara na parang si Chucky Dal. Ngayon, ang ending, mas kamukha ka pala ni Chucky Dal. Ay, nako. Tawang-tawa ako sa iyo, Auntie Claire. So, ito yung sa balita, binalita ito ng Daily Tribune. At marami pang, kahit ka Inquirer, binalita na ito, no? The spokes point, ayan, strip of the legalese calling someone Chucky won't get a lawyer disbarred. Chatting with assassins and admitting crimes might. Yan ang sabi disbar Claire for VP Chucky quip. Okay. So, usap-usapan sa social media na pwede raw madisbar si Auntie Claire for calling a Vice President Chucky. Ako sa totoo naman, no? Hindi naman ako ganyan ka-sensitive, no? Ako, kung yan po ang banat ni Auntie Claire, wala akong pakialam dyan. Sige, bumanat ka ng bumanat. Kasi si VP Sara, kahit bumanat ka ng bumanat kay VP Sara na si Chucky, yan ang tingin mo kay VP Sara na si Chucky siya, wala namang ginagawa si VP Sara. Kalma lang si VP Sara, hindi ka naman pinapansin. Pero ang taong bayan ang bumati ko sa iyo. Ayan, tuloy. No, pinagkatuwaan siya ng taong bayan. Okay, hindi na actually si VP Sara tahimik na, hindi na nagre-revenge si VP Sara sa mga banat nitong babaeng ito. Mga tao Hindi naman talaga, doesn't deserve, no, mga kababayan, ni Claire Castro na banatan pa ni VP Sara. Kasi kalabisan na po, mga kababayan, kasi siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Na kung hindi pa yung binabanatan ni VP Sara, mga kababayan, take note, sarili niya pa lang ng mga salita, bumabalik agad sa kanya. Paano pa kaya kung banatan ito ni VP Sara? Baka, kumain ito ng alikabok, mga kababayan. Umiyak po ito ng, di ba? Grabe. Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga karbi natin? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.